Let's all start. Okay, our speaker for tonight, and we are blessed. Kasi ito ay former factory worker. Ako po, nag-factory din ako, and alam ko yung hirap bilang isang factory worker. Diba? And ito, right now, platinum rank, konting kembot na lang. Grabe, diamond rank na, di ba? Kaya I'm very excited kasi gusto ko rin ma-hit yung platinum rank. Eh, siyempre, dun sa ini-aim natin na diamond rank. Earning. Matindi. Di ba? Kumita lang naman siya ng 7 digits dito sa Liquid. Grabe, no? Excited na ba? 7 digits. Sino may gusto yan? Okay, and car achiever and property achiever. Grabe talaga, no? Imagine mo, wala pang 2 years pero car achiever and property achiever. 7 digits earner. Ang maganda niyan, di ba? 3 platinum and more than 12 na gold rank members under his organization. Gusto mo ba yan? Kaya makinig ka, stay tuned, stay online, stay connected. Okay, let's all welcome, hindi ko na patatagalin, virtual clap and heart kay Coach Nicolene Perez. Hi guys, good morning and good evening everyone. Guys, okay lang ba? Patype ako ng number 8 para sa malakas na palakpak kay Coach Carl. Guys, type ako ng number 8. Yan, grabe no? Grabe yung host natin. Kumbaga, kanina kinakabahan ako eh. Pero nung narinig ko yung speaker, yung host natin, nawala yung kaba ko. Di ba? So, excited na po ba kayo? Good evening and good morning sa inyong lahat. Depende po kung saan kayo nakikinig right now sa ating live via Zoom. Okay? So, sino po dito yung excited na maging platinum? Kumita po ng 7 digits? Sino dito excited na magkaroon ng malupit na resulta dito kay Live Good ngayong taon o ngayong darating na taon? Type me. Yan. Sige, type me. Sa lahat ng mga hindi nag-type me, ibig sabihin, gusto mo naman yumaman sa Live Good, pero delay nga lang. Di ba? So, biglang nanakot ako no? Sige, type me po. Alright? Guys, alam naman po natin, madalas napapakinggan natin sa mga speaker natin, yun daw excited, yung energy ng speaker, nakadepende yan sa mga audience. Naniniwala ba kayo doon? So, ibig sabihin guys, kung hindi nagtatype yung mga audience natin, paano tayo magiging excited dito? Ibigay yung effort natin. Di ba? Yung excitement natin kasi hindi nagpa-participate yung mga audience natin. Okay lang po ba kapag kami pinapatype yung speaker, i-type natin? Di ba? Kasi guys, simpleng pag-type na nga lang daw na pinapagawa ng speaker, ng coach, hindi natin magawa, paano pa pagyaman? Di ba? So guys, okay po ba? Patype ako ng number 8 para sa palakpak naman kay Lord. Guys, type ako ng number 8 para sa palakpak kay Lord. Kasi naniniwala ako na lahat ng meron tayo ngayon is because of Him. Tama ba? Okay, salamat guys. Salamat sa mga nagpa-participate. Magbibigay po tayo ng GCash mamaya after po ng natin sa mga masisipag mag-participate sa Zoom natin. Okay, so joke lang po yun, joke lang. So anyway guys, pakilala ko mabilis. My name is Nicolene Perez. Okay? Sa mga hindi po nakakilala sa akin, wait lang. Guys, sorry. Kasama ko yung baby ko. Pinakuha ko lang po sa kanyang mother. Okay? So, anyway guys, pakilala ulit ako mabilis. My name is Nicolene Perez. And napakilala na po tayo kanina ni Coach Carl. So actually guys, I'm doing network marketing for the past 8 years na. Okay? So baka meron dito mas matagal sa akin nagne-network.
Di ba? So baka meron dito na bago nag-network. Guys, sa 8 years ko po sa pag-network, di ba? Consistent po yun. Okay? So never ako nag-employment na simula nag-network ako way back 2016. Di ba? Kaya so, kumbaga guys, ito na yung pinaka bread and butter ko. Pero hindi ko na ikakwento yung ano ko dito, yung talambuhay ko. Okay? Yung mga pinagdaanan natin. Kumbaga, bigyan ko kayo ng konting background sa akin, sa network marketing. So, kumbaga guys, ang dami ko na pong sinalihan na company local. Okay? And thank God po, maraming salamat kasi lahat ng mga sinalihan natin local nagsara. Di ba? And sobrang thankful naman ako kasi guys, tandaan natin lahat ng nangyayari sa atin, either positive yan or negative, kailangan natin maging grateful at kailangan natin magpasalamat. Bakit? Kasi hindi tayo magiging successful, hindi tayo magiging mag-grow, okay? Hindi natin madidevelop yung self-character natin, yung self-development, okay? Kapag hindi tayo dumaan sa maraming experience, sa maraming failure. Tama ba? So sabi nga ng isang mentor ko, in order for you na makapunta ka dun sa success na gusto mo, kailangan daanan mo muna yung proseso. Di ba? Kailangan daanan mo yung failure, maraming discouragement, maraming rejection, di ba? Maraming struggle at maraming challenges. Bakit? Kasi guys, yan muna yung idadaan sa ating lahat bago tayo makarating sa pinakadulo or pangarap natin. Okay? Kaya akala po ng iba, the moment nararanasan nila yan, feeling nila katapusan na ng mundo. Feeling nila parang mali yung pinili nilang, tawag dito, journey. Pero they know na lahat yan, part pala ng success. Tama po ba? Kaya starting tonight, lahat ng pagdadaanan mo sa journey mo dito kay Live Good, either positive yan or negative, you need to be thankful. Okay? Kasi ingredients po yan para makarating tayong lahat sa journey natin at success na gusto natin kay Live Good. Okay po ba yon? So yun guys, ang dami kong company na nagsara and thankful naman ako kasi before nagsara po yung mga company na sinalihan ko, okay, halos 1 taon lang nagsasara. Thankful naman ako kasi ang dami ko pong natutunan doon at kahit paano kumita po tayo ng 6 digits bago nagsasara yung mga company. Okay, hanggang one time po, actually nagtayo po kami ng network marketing. Okay? Ako po, isa po akong vice president sa company na yon and nag-invest po ako ng malaki doon sa company na yon na ganun po talaga guys, pag nagtayo ka ng company, kailangan mag-share ka. Okay, so doon ko po nakita, doon ko po na-experience kung gaano pala kamura yung mga produkto. Di ba? Yung binibentang sabon na 200 plus, 300 plus. Grabe, nakukuha namin ng, alam ko ba sabihin? Nakukuha namin ng 10 pesos, 15 pesos. Di ba? Totoo yung sinasabi ni CEO natin sobrang laki ng patong. Di ba? Kaya halos yung mga yung mayaman lang, yung mga network company na matataas po yung mga products nila. Di ba? Pero, again, nagtayo kami ng network marketing pero nagsara din. Bakit? Kasi ang goal pala ng pinaka nagtayo ng company guys is mang-scam. Di ba? Kapag na-reach na po niya yung pinaka-target goal niya, i-declare niya na bankrupt. Sarado na. Na kahit hindi naman bankrupt. Kaya guys, yung mga halos, ang dami nagtatayong company ngayon, kapag na-reach na po nila yung target nila, like 10 million, 15 million, i-declare nilang mag-bankrupt, tapos magtatayo sila ng panibago. Okay, kumbaga guys, ayun, puro sarado yung mga sinalihan natin. Hanggang yan, kasama ko yung mga leader ko, sila Coach Peter, di ba? Nag-decide kaming maghanap ng US company. Okay, so si Live Good, for us, eto po bigay ni Lord. Ito po pinag-pray natin na sobrang tagal ko na pong naghahanap na ganitong company, US. Bakit? Alam naman po natin, pag US company guys, talagang long term. Okay? Talagang tumatagal po sila. Yun nga lang, walang halos local networker ang gusto mag-try ng international. Bakit? Kasi dahil mataas ang package, mataas ang auto ship, di ba? So, kumbaga guys, napaka-challenging po ng compensation plan. That's why,
kokonti lang po yung mga local company na ginagrab po yung international company. Hanggang ito po, dumating si Live Good. Last year po, nag-join ako July 21. Okay? July 21. July 21, 2023. Last year. Okay? And thanks God kasi na-reach po natin yung platinum ng 3 months. Di ba? And yun, nabanggit na po ni Coach Carl kung ano po yung mga nakuha natin dito dahil sa company and dahil kay Lord. So yun lang guys, short ano lang naman background sa atin. And it's not all about me, guys. It's not all about me, it's all about you ngayon na nakikinig. I make sure na itong ituturo ko sa inyo, kapag ito in-apply mo ng 6 months to 1 year, titiyakan ko sa'yo na pinakamaliit mong kita is 50,000 per month. After 6 months to 1 year. Bakit? Guys, lahat po ng ituturo ko ngayong gabi is based on my experience. Okay? Hindi po ito sa nabasa ko lang. Guys, ang Live Good, pang six company ko na. Every time ako po nagne-network, eto lang po yung ina-apply ko. That's why, walang kaduda-duda bakit dito kay Live Good, wala pang 1 taon nakapag-generate ako ng sobrang laking grupo. Bakit guys? Ito po yung i-share ko sa inyo based on my experience. At wag na wag po kayong ma-confuse. Bakit? Alam naman po natin, gabi-gabi, iba't ibang trainer, okay, ang mga naririnig natin. Wag po kayong ma-confuse. Bakit? Sabi nga ni Coach Carl Karina, bawat napapakinggan natin is makakatulong sa atin para sa pangarap natin. And guys, lahat po ng speaker, ang tinuturo nila is based on their experience. Okay? So bawat speaker, bawat naging successful sa ganitong business, magkakaiba po ng experience. Kaya wag na wag mong sasabihin na hindi effective yung narinig mo kay ganitong speaker, guys. Lahat ng mga napapakinggan mo, all you need is to try para malaman mo kung ano ba yung effective sa'yo. Okay ba yon? So, sige nga guys, bago ako mag-share screen, type number 8 kung handa ka ng pakinggan itong ating topic for tonight. Type number 8. Alright, thank you guys. So, let's start. So guys, okay lang ba paki-mute tayo para at least tuloy-tuloy tayo at hindi po ma-disturb yung ating speaker? So nakikita po ba ninyo yung ating share screen? Guys, nakikita po ba ninyo? Yes po. Okay, yes, thank you. Alright, so yan. How to enroll more affiliates in Live Good. Una guys, yan. Before tayo magsimula sa lahat ng topic natin, okay, nababasa po ba ninyo yung ating screen, mindset? Okay. Na guys, nakahiwalay po yung mind and set. Bakit? Kasi guys, ang ibig sabihin yan, before ka magsimula, okay, sa lahat ng gagawin mo, lalo na po sa pangarap mo, you need to set your mind. Okay, so madalas po natin naririnig sa mga speaker, sa mga coach natin or mga mentors natin, na kung ano daw yung naiisip natin or yung pinapasok natin sa isip natin, yun daw po yung nagiging resulta natin. Okay? Kung ano daw yung pinapasok natin sa isip natin, yun daw yung nagiging bukang bibig natin. Guys, pa-mute ako para, yan. Okay, so pa-monitor na lang po ako sa sino yung co-host natin para at least tuloy-tuloy po tayo guys, no? So well anyway guys, ayan. So guys, never ka magiging successful kapag ka ang mindset mo is pang mahirap pa rin. Kaya totoo po yung madalas nating naririnig na kapag ka negative ka sa lahat ng mga sisimulan mong bagay, lalo na kay Live Good, guys, don't expect na magkakaroon ka ng magandang resulta. Kasi imposible po yun. Walang yumaman na negative mag-isip. Lahat ng mga mayaman po, ang mindset nila guys is positive.
Kaya simula ngayong gabi, lahat ng mga gagawin mo, okay, kay Live Good, kailangan lahat ng isipin mo, lahat ng gagawin mo isa positive. Okay po ba yon? Kasi kapag sinabi mo na hindi ka magiging successful kay Live Good, tama ka, hindi ka magiging successful. Pagka sinabi mo kay Live Good na kahit anong mangyari, kahit anong pagdaanan mo, okay, magtatagumpay ka dito, tama ka, magiging successful ka. Tama po ba? So, ngayon guys, ito po. Fix your Facebook account. Guys, make sure sa lahat ng mga nandito, tapusin nyo po itong ating Zoom kasi nasa pinakadulo yung pinakasikreto ko. Paano ko nakakapag-generate ng 1,000 members po. Okay, dito sa company natin. Kaya make sure tapusin mo to. So yan, fix your Facebook account. 'Di ba? So itong ituturo ko po ngayon sa inyo, guys, online marketing and it's all about warm market. I mean cold market. Bakit kailangan mong i-fix your Facebook account? Okay? Sabi po ni Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Guys, kailangan po natin mag-upgrade. Kailangan po natin sumabay sa trend. Okay? Kapag never mo pinakita si Live Good sa social media mo, guys, believe me, magkakaresulta ka naman, kikita ka naman ng malaki, pero mabagal po. Bakit? Iba pa rin po yung negosyo mo pinapakita mo sa internet. Tama? Kasi parang ano yan guys parang nagtayo ka ng traditional business mo, tapos hindi mo siya pinromote. Tapos ikaw lang yung nakakaalam. Ganun po yung mangyayari kapag hindi mo yan nilagay sa internet. Tama po ba? Kaya guys, kung hindi ka marunong paano yung posting, paano mag-my day, paano maggawa ng Facebook account, kung wala kang Facebook, guys, naniniwala ako na lahat po na pag-aaralan. Okay? Kapag hindi natin alam ang isang bagay, guys, kaya po nating aralin yan kasi andyan naman po yung mga coach natin. Andyan naman po yung mga mentor natin, pwede tayong magpaturo sa kanila. Okay ba yon? Bakit? Yan. Bakit kailangan mo i-fix yung account mo? Facebook. Kasi ang mahirap po sa iba, guys, lalo na po sa Pilipinas, ano tito? First impression, last. Naniniwala ba kayo doon? Kapag nagpo-promote ka ng Facebook, lalo na kung mausap ka ng stranger, na hindi mo kakilala sa Facebook at hindi nakaayos yung Facebook account mo. 'Di ba? Ang nakakatawa guys, yung iba nagpo-promote ng Live Good pero yung profile picture may alak. 'Di ba? May red or sa profile picture. Guys, paano ka paniniwalaan lalo na kung stranger 'yan? Tama, tapos yung cover photo walang damit. Tapos yung background parang nasa ano ba 'yon? Nasa sabong. So doon pa lang, baka yun ang reason bakit ka nahihirapan, okay, makuha yung trust, okay, sa mga prospect mo kasi hindi ka panipaniwala yung Facebook account mo. Okay ba yun? So ngayon, yan, kailangan mong mag-post every day. Okay? So mamaya po, isi-share ko sa inyo bakit kailangan nating mag-post araw-araw. Okay? Ngayon, Coach Nix, ano po ba yung ipopost namin? Yan. Gusto mo bang malaman kung ano yung ipopost mo araw-araw? Sige nga, type yes. Type yes nga kung gusto mong malaman kung ano yung sekreto ng pagpo-posting. Okay. Before that, guys, kailangan mong ma-identify kung ano yung market mo. 'Di ba? Sino ba yung target market mo sa Facebook account mo? Sino ba yung target market mo sa TikTok account mo? Guys, bakit napaka-importante niyan? Kasi dyan po magbabase yung mga ipopost mo. 'Di ba? Ano bang target market mo? Mga professional ba? Mga empleyado ba? Mga tambay? Mga OFW? 'Di ba? So kailangan mong malaman kung ano yung target market mo para alam mo ngayon kung ano yung ipopost mo. Di ba? Kasi pag hindi mo alam yung target market mo, guys, post ka ng post, parang suntok sa buwan yan. Tama? So ngayon, ito pa. Okay. Una, kailangan mong mag-post ng business. Okay, i-post mo yung Live Good natin. Okay? So, basta in anything, guys, na about sa business natin, i-post nyo.
Tapos, pangalawa, mga achievement natin. Okay, nakalagay po dyan, either big or small. Okay? O big, like nakabili ka ng sports car. Diba? I-post mo yung income mo. I-post mo yung sapatos na nabili mo. I-post mo yung mga gamit na nabili mo dito sa company natin. Diba? Yan, i-post mo yung dress, yung nabili mo. Ang problema kasi sa iba, gusto nila mag-post sila yung agad malaki yung resulta eh. Guys, alam nyo ba pag ikaw nagpakita ka ng $10 income, actually ka panipaniwala pa yun kasi guys, minsan ng tao pagka sobrang malaki na yung pinapakita mo, hindi na sila naniniwala kasi hindi na kayang i-absorb ng utak nila. Lalo na yung mga, guys, yung mga nasanay sa maliit. 'Di ba? Kaya guys, halimbawa, kumita ka ng $10, i-post mo. 'Di ba? Tapos lagyan mo ng caption. O sino ngayon yung target market mo kapag nag-post ka ng $10? Okay? Tapos lagyan mo ng magandang caption. Halimbawa, ang target mo doon mga empleyado. Okay? So lagyan kung marunong ka mag-edit guys, mas maganda i-edit mo 'yan, personal mo. Tapos i-post mo ngayon, lagyan mo ng magandang caption. Like for example, thank you Live Good kasi kumita ako ng additional $10 today na 1 hour ko lang kinita kay Live Good. 'Di ba? Not bad. Kumita ako ng 580 pesos. Kumita ako ng 600 pesos 1 hour part-time. O, 'di ba? Okay ba 'yon? Tapos, ilagay mo doon sa caption mo kung sino yung target market mo. For example, sa lahat ng mga friends ko dito, sa lahat ng mga makakakita ng post ko na empleyado na walang naiipon, naghahanap din ng extra income, just message me. Nakita mo guys, ilagay mo doon yung caption kung sino yung target market mo. Okay, so halimbawa naman guys, nakabili ka ng sapatos, i-post mo yan kahit halagang 500 pesos yan. Bakit? Hindi mo alam, maraming nagtatrabaho kahit 300 pesos na sapatos hindi nila mabili. Tama, mali? Di ba? Pag nakabili ka ng jacket, nakabili ka ng gamit, di ba? Nakabili ka ng ref, nakabili ka ng something na worth 3,000, i-post mo yan. Di ba? Wag mong yan na kailangan malaki mo na ipopost mo. That's a big no. Di ba? Kasi maliit o malaki, guys, malaking impact po yan sa mga followers mo, sa mga makakakita ng post mo. Okay, kasi parang bihira ako makakita ng sa mga taga-Live Good na iba na nagpo-post. Wala akong makitang small na nagpo-post. Di ba? Nagpo-post lang sila, puro malaki, puro sasakyan, puro $300. Guys, starting tonight, kahit maliit yan, kahit $5, guys, still, 300 pesos malaking tulong sa panahon ngayon. Di ba? Lagyan mo caption. Di ba? Kumita ka ng $5. Di ba? Thank you, Live Good. Kasi kumita ako ng additional $5 $5 today. Ng 2 hours, 300 pesos. Not bad. May pambili na kami ng bigas at may kasama pang lechong manok. O, di ba? Ganon, guys. So, aralin niyo yung ganyang mga posting. Hindi kailangan malaki. Okay ba yon? Tapos, ito po yung tandaan nyo. Wag kayong magpo-post na iisang content lang. Okay ba yon? Bakit? Kung babalikan po natin dito, di ba sabi ko nga dito, identify your market. Guys, wag kayong magpo-post ng puro income lang. Wag kayong magpo-post ng puro sports car. Di ba? Mag-post kayo ng iba't ibang content. Bakit? Tandaan po natin, ang tao mabilis maumay. Pag ikaw lagi ka nagpo-post ng business, okay? Puro Live Good, puro income, maniwala ka sa akin, guys, mauumay ang tao, i-unfollow ka nila. Okay? Malino ba tayo doon? So ngayon, ito pa. Mag-post ka ng lifestyle mo. Okay? Nakikita nyo po ba yung gym, foods, travel, family? I-post mo yan. At hindi kailangan na kumain ka sa magandang at mamahaling restaurant. Kumain ka sa McDo, guys, okay yun.
Kumain ka ng Jollibee, okay yun. Bakit? Ang target market mo doon, guys, yung mga hindi nakakakain ng Jollibee. Yung 6 months, 3 months bago makakain ng Jollibee. Tapos lagyan mo ng caption. Sabihin mo, oh, thank you, live good, kasi sagot mo yung pang Jollibee ko tonight. O, di ba? So, yung mga ganyan, ano guys, yung mga ganyan, kasi lalo na kung nagsisimula ka pa lang, paano kung walang nakikitang progress yung mga friends mo, yung mga audience mo sa social media, o paano sila maniniwala sa'yo? Di ba? So, naniniwala naman tayo na kahit wala kang resulta, kahit wala kang ipakita, maniniwala naman yung tao. Pero iba pa rin yung nakikita nila yung progress sa'yo. Na hindi, iba pa rin yung nakikita nila na may nangyayari sa business mo. Tama po ba? O yan, tapos mag-post ka ng family. Kasama mo yung ano mo, yung family mo, halimbawa, kumain lang kayo, lumabas kayo, mag-post ka. Sabihin mo, oh, thank you, live good. 'Di ba? Napakasarap gawin ng online business ko kasi habang kasama ko yung family ko right now, kumikita ako ng dollars. O sa lahat ng mga sa lahat ng mga friend ko dito na gusto ng time freedom, o just message me, i-share ko sa iyo kung ano yung ginagawa ko. 'Di ba? Guys, meron kayong Coach Nix, bakit kailangan nating mag-post ng iba't ibang content? Kasi hindi lahat ng friends mo makukuha mo sa kita. Tama? Bakit? May mga friends ka na kumikita ng malaki, pero walang time sa family. Sila yung makukuha mo. Maliwanag? Meron ka mga friends na makukuha mo sa income. Bakit? Kulang sila sa income. May mga friends ka na makukuha mo sa pagkain kasi mahilig sila sa pagkain. Diba? So, okay ba? Pakimute guys yung... Sino ba yung narinig natin? Guys, pakimute. Okay? Wait lang guys ha. Mag-mute lang tayo. Yan. So, yan guys. Malinaw ba tayo doon? Tapos may mga friends ka din na makukuha mo sa travel. Okay, ako, meron akong, andito ngayon yung isang nakuha ko sa travel, si Coach Peter, shout out, sa aking, isa sa pinakamadupit na leader dito sa Pampanga. Guys, nakuha ko po yan sa travel. Okay, so mamaya ay i-share ko sa inyo yung mga script na pwede nyong gamitin. So well, anyway guys, eto po. Meron tayong tinatawag na Facebook algorithm. Ang algorithm guys, kailangan guys maintindihan nyo to. Bakit? Pansin mo, sino dito yung mga nagpo-post sa Facebook account nila na ang nagla-like, okay? Na ang nagko-comment is puro live good lang din. O sige nga, type mo nga ako. Yung puro nagla-like sa'yo, puro live good lang, puro live good member, tapos yung halos na kasama mo sa business. Sige nga, type mo. Yan. Bakit? Guys, bakit sila lang yung nagka-comment? Kasi ganito po si Facebook algorithm. Kung sino yung madalas mong nakaka-chat, kung sino yung madalas na nagko-comment ka sa Facebook nila or timeline nila, okay? Kung sino yung madalas na ginagawa mo sa Facebook account mo, yun po yung ipapakita sa'yo ng Facebook. Kaya halos ang nagla-like sa'yo, kaya walang nag-i-inquire sa'yo, gusto mo bang malaman? Bakit walang nag-i-inquire sa'yo? Sa mga post mo? Sige nga, type me kung gusto mong malaman bakit. Ano ka na, parang 3 buwan ka nang nagpo-post, bakit wala kang isa kahit isa na inquiry? Sige nga. Sige, type. Alam mo yung dahilan bakit wala kang inquiries? Simple lang, kasi wala kang kinakausap na bagong prospect. Yan. Simple lang, bakit walang nag-i-inquire sa'yo? Kasi ang puro ka-chat mo, puro nagka-comment ka, yung mga ka-business partner mo lang. Guys, pansin mo, 3,000 yung post mo, 3,000 yung friends mo, 5,000 yung friends mo, pero bakit
hindi mo lahat nakikita yung post nila. Tama? Anong kwenta ng post mo? Para saan ba yung post mo? Di ba para makakuha ka ng inquiries? Tama, mali. Ngayon, paano ka makakakuha ng inquiries kung hindi nila nakikita yung post mo? Make sense, guys? Make sense? Tama? So mamaya, guys, balikan natin to. Okay? I-connect natin sa pinakabandang dulo na topic natin. Next muna tayo. Ayan. Sales equals people business. Tandaan po natin, guys, nasa sales tayo. Kung gusto mong maging successful sa larangan ng sales, okay, kailangan magaling ka sa tao, magaling ka makipag-usap. Guys, wala pong yumaman dito na shy person na mayayahin po. Lahat ng mga mayayaman dito sa sales, guys, sila po yung magaling magsalita. Okay? So, hindi po totoo na hindi ka magaling magsalita. Hindi mo lang alam kung ano yung mga sasabihin mo. Okay? So, mamaya po, ipapakita ko sa inyo ano yung mga technique para magkaroon ka ng skills, paano kumausap ng hindi mo kakilala at kakilala mo. Okay? Kaya simula ngayong gabi, kung gusto mo yumaman sa ganitong business, sa company natin, kailangan gumaling ka magsalita. Okay ba yon? So ngayon, ngayon madalas sinasabi natin sa mga upline natin sa mga coach na, Coach, wala na po akong ma-invite. Di ba? So actually, hindi naman totoong wala kang ma-invite. Ang totoo, kaya ka walang ma-invite kasi tamad ka. O di ba? Ouch. Grabe ka naman, Coach. Ang sakit mo magsalita. Sige nga, type mo nga sa chat box, tamad. Sige nga, chat mo nga, tamad. O, walang, don't worry, hindi naman po kayo yung tamad. Pinapa-chat ko lang naman. Ayan. So guys, hindi po tayo mauubusan ng i-invite. Okay? Tignan mo yung tignan mo yung Facebook friends mo. 3,000, 2,000 yan. O baka na-maximize mo yan ng 5,000. Are you sure na lahat yan nakausap mo na? Tignan mo yung yung cellphone mo. Lahat pa ng mga nasa phone book mo, cellphone mo, nakausap mo na ba yan? Alam mo ba na kapag eto lang yung na-master mo, yung inviting skills, okay? At saka yung handling objection, imposibleng hindi lalaki grupo mo. Tama? So mamaya po, okay, meron tayong nabasa dito na comment. Lahat po ayaw daw nila, sakit daw sa ulo. Lahat na po ayaw daw nila, sakit daw sa ulo. Okay, hindi ko gets yung sinabi ni Marie Sacon. Ano ba to? Hindi ko gets. Guys, eto. Sino dito yung may prospect list na? Alright? Guys, alam nyo yung ituturo ko sa inyo, basic lang. Pero basic pero hindi natin magawa. Alam nyo ba ang prospect list? Iko-compare natin yan sa traditional business. Yan po yung tinatawag natin na inventory. Kung wala kang prospect list, guys, kalimutan mo nang yumaman dito sa Livegood. Okay? Para kang nagtayo ng traditional business na wala kang inventory. Doon po ang ibig sabihin noon. Kaya madalas ko pong sinasabi sa mga leader ko na if you want to become successful sa Livegood, okay? Wrong market lang po. Ayun. Shout out sa ating nandito yung isa sa pinakamalupit ko na leader na platinum rank, si Coach Carlo. Sabi niya, shout out Coach, wrong market lang po siguro Ma'am Maris. Yan. Di ba? Guys, prospect list. Alam mo ba, kapag hindi mo sineryoso itong prospect list na to, guys, kalimutan mo nang yumaman sa company natin. Believe me. Bakit? Ito po yung pinaka magdadala sa'yo sa tuktok ng tagumpay dito kay Livegood. Diba? So a lot of people, simpleng paglista lang ng prospect, hindi po nila alam.
At hindi ko po dito ituturo yung mga iba't ibang klase ng background na ililista mo. Basta ilista mo lahat ng mga kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, hindi mo kakilala, ilista mo lahat yan. At mamaya, ipapakita ko sa iyo bakit kailangan mong ilista. So guys, again, simula ngayong gabi, tandaan mo, kapag hindi mo sineryoso itong prospect list mo, kalimutan mo nang magtagumpay dito sa Livegood. Walang yumaman sa network marketing na hindi sineryoso yung prospect list. Okay ba tayo doon? Kaya simula ngayong gabi, bukas kung wala kang prospect list, bili ka ng notebook yung maganda. Dapat ang tingin mo sa prospect list mo, eto yung magpapayaman sa'yo. Malinaw ba yon? So ngayon, hindi lang basta may prospect list ka, ito po, dapat magaling ka sa prospecting. Guys, ang prospecting, ang ibig sabihin po nito is pakikipagkaibigan. Para sa akin. Ang problema po sa iba, guys, magkaiba po yung inviting sa prospecting. Okay? Bago mo i-invite yan, sa business mo, kailangan prospecting mo muna. Ibig sabihin, kailangan mo munang connect. Kailangan mo munang makipagkaibigan. Malinaw ba yon? Ang problema kasi sa iba, kaka-chat lang, kakakilala lang, di ba? Automatic, i-invite na. O automatic, sisendan na ng link. O gusto mo bang kumita ng dollars? O gusto mo bang kumita ng unlimited passive income sa Livegood? So wala naman masama doon, guys, ha? Wala naman masama kung doon ka effective. Again, ang tinuturo ko po sa inyo is kung saan ako effective. Tama? So, yan, prospecting kailangan, guys, connect ka muna, makipagkwentuhan ka muna. Make sure na kapag feel mo, nakaibigan mo na siya, nakapag-connect ka na, doon mo na i-open yung opportunity o si Livegood sa kanila. Ngayon, coach, paano po ba connect? Okay? Ang pwede mong gamitin diyan, guys, yung number 1, yung common. Ano po yung common? Ito yung pareho kayo ng gusto. Okay? Pareho kayo ng ginagawa. Pareho kayo ng trabaho. Halimbawa, meron kang pinoprospect sa Facebook, nakita mo nakita mo mahilig sa music. 'Di ba? So mag-comment ka sa mag-comment ka sa post niya. Sabihin mo, ang ganda ng gitara. Tapos i-PM mo siya. Sabihin mo, bro, ang ganda ng gitara mo. Nakita ko sa sa post mo. Mahilig ka rin pala sa music. Di ba? Yun, automatic. Connect ka muna. Wag yung first time mong i-message, Livegood agad. Maliwanag ba yun, guys? Bakit kailangan mong connect? Okay, kasi balikan ko yung kanina, guys, meron tayong algorithm. Kahit hindi mo recruiting yan, the moment connect ka lang sa kanya, makipagkwentuhan ka, magkaroon kayo ng conversation, mag-comment ka sa mga post niya, automatic, makikita niya na yung mga post mo sa timeline niya. Maniwala kayo sa akin. Bakit? Siya kasi yung lagi mong nakaka-chat. Malinaw? So what if mahilig siya sa music pero hindi ka mahilig sa music? Okay? So ang gawin mo, tanungin mo pa rin, sabihin mo, bro, friends, ang nakita ko sa post mo na mahilig ka rin pala sa music. Di ba? Magre-reply yan, sasabihin niya na, oo, bakit? Di ba? So, di sabihin mo, actually, gusto ko rin mag-aral ng music katulad mo. So, minsan meet tayo para, di ba? O kaya kung meron kang tugtog, kung malapit ka lang sa area ko, okay lang ba na pumunta ako para at least, di ba? Connect ka muna. Mag-build ka muna ng relationship sa kanya para makita niyo yung intention mo, hindi mo siya pagkakakitaan. Guys, tandaan nyo kapag pinaramdam mo at nakarandam yung prospect mo na gusto mo siyang pagkakitaan, gusto mo siyang bentahan, maniwala ka sa akin, mas mahihirapan ka. Tama, yun sabi ni Gladys, build rapport. Okay, so eto kwento ko po sa inyo. Pinakita ko to sa mga leader ko. Last week, meron ako nakausap taga-US. Di ba? Kumonect lang ako, sabi ko, hi ma'am, good evening. Taga-US ka rin pala. Yun lang, guys, Yun lang yung ko, taga-US ka rin pala. Tapos nag-reply siya. Sabi niya, yes. Why? Andito ba si Ma'am Annalyn, taga-US, na direct ko last week? Guys,
After nun, nagkaroon kami ng conversation. Nagkwentuhan lang kami. Tapos, along the way, nagkwentuhan namin, di ba? Automatic. Nagtanong siya sa akin, nakita ko yung post mo. Nakita ko yung post mo na nagbi-business ka. Magkano yung kapital? Guys, siya yung nagtanong sa akin, taga US. Tapos, sinabi ko na yung business ko. On the spot, sinet ko ng Zoom. Okay? After ko makausap ng Zoom on the spot, kinabukasan ng umaga, guys, nag-enroll mag-isa sa credit card niya. Ito malupit, nag 1 year subscription pa. Ayos ba yun? Di ba? Sined ko po yan sa GC namin. Kaya guys, ang gawin mo, kumonek ka lang. Kumonek ka ng kumonek. Mamaya, ituturo ko po sa inyo yung isa sa natutunan kong skills kay Mentor Eric Worre. Naku guys, pag ito ginawa mo, promise, in 6 months, in 1 year time, kaya mo mag-generate ng 1,000 of members under your organization. So malinaw ba yan guys? Prospecting, iba po ang prospecting sa inviting. Ang prospecting, makipagkaibigan ka muna. Kumonek ka muna sa kanya at pag-usapan nyo kung ano yung mahilig nyo pareho. Ngayon ang tanong mo sa akin, coach, hindi naman po ako marunong makipag-usap sa stranger eh. Meron bang nakaka-relate dito? Coach, hindi ko po alam paano pumausap sa hindi ko kakilala eh. Meron pa ditong relate na ganun yung tanong sa akin? Yung hindi daw marunong makipag-usap sa stranger? Guys, alam nyo ba? Ang prospecting, built-in na po sa atin yan. Magaling na po tayo ma-prospect nung bata pa lang tayo. Nakalimutan mo lang. Okay? Guys, magaling na tayong makipagkaibigan nung elementary pa lang tayo, nung high school pa lang tayo, nung hindi pa tayo nag-aaral. Bakit? Tanong ko sa'yo. Lahat ba ng kakilala mo ngayon, lahat ba ng friends mo ngayon, kakilala mo na dati? Okay? Kakilala mo na ba dati? Sige nga, comment ka nga dito. Lahat ba ng kaibigan mo dati o close friends mo ngayon, kakilala mo na ba dati nung pinanganak ka? Sige nga, i-type mo nga, hindi or yes. Yes or no? Diba diba ang tindi mo kung lahat ng mga kakilala mo ngayon, mga kaibigan mo na nung pinanganak ka. Walang ganun. Okay? Guys, balikan mo. Sino? Isip pa ngayon guys, isip pa ng kaibigan mo ngayon. Isang kaibigan. Sige, mag-isip ka. Ngayon, habang sinasabi ko to. Mag-isip ka ng kaibigan mo ngayon na bago mo siya naging kaibigan, ano yung pinag-usapan nyo? Yan. Paano ka kumonek sa kanya? Di ba naalala mo, nung ikaw nagtatrabaho at hindi mo kaibigan yung katrabaho mo, nakipagkwentuhan ka lang, pinagkwentuhan nyo yung trabaho nyo, pinagkwentuhan nyo yung halimbawa, yung something na mahilig kayo pareho, pinagkwentuhan nyo yung lugar kung saan kayo pareho, tapos nung nakikipagkwentuhan ka na, di ba ang sarap ng conversation? In 1 hour, in 2 hours, naging kaibigan mo na siya. Tama, mali? Guys, ganun lang kasimpleng makipagkaibigan o ma-prospect sa Facebook, kakilala mo man o hindi. Kailangan tanggalin mo muna yung word na inviting sa isip mo. Tanggalin mo muna yung $25. Ang goal mo, makipagkaibigan muna sa kanya. Yun muna yung pinaka-first. Mag-build ka muna ng relationship sa kanya. Di ba? Okay ba yon? So, anyway, next tayo guys. Ayan, when you open conversation, forget about recruiting. So, yun po yung sinabi ko kanina na kapag nag-open ka ng conversation, na-prospect ka, nakipagkaibigan ka, kalimutan mo muna yung recruiting. Okay, guys? Pansin nyo, hindi ko na sinabi dito yung form. Yung family, occupation, recreation, message. Bakit? Kasi, parang para sa akin, medyo okay naman yun, effective naman yun. Pero guys, ang tinuturo ko kasi, pag ako nagtuturo, basic lang. Yung hindi ko alam kung naintindihan nyo,
itong tinuturo ko, guys. Di ba? Na alam ko, kaya ako sinabing makipagkaibigan, pag-usapan niyo yung hilig niyo, kung saan kayong lugar. Kasi para sa akin, madaling intindihin yon. Kasi meron ako isang downline dati, sabi ko, i-open niyo yung form. Grabe guys, yung tanong niya sa guest niya parang reporter. In-interview. O di ba, sabi niya, may family ka na ba? O after niyang itanong yon, nagsumagot yung prospect. Tapos biglang, saan ka nagtitrabaho? Saan ka nakatira? Saan ka ganito? O di ba, parang reporter? Di ba, ang lupit? Huwag ganun guys, huwag ganun pag namamrospect kayo. Yung natural lang na parang nakikipagkwentuhan ka sa kaibigan mo. Okay, o sample lang kita. Isa pa. Guys, kaya ko to dinidiin sa inyo ha. Kaya ko to dinidiin sa inyo. Magaling ka ng mamrospect at malaman mo yung script mamaya na babanggitin ko sa'yo. Maniwala ka sa akin. Puputok na grupo mo. Ang pinakamahirap, okay, pinaka-challenge sa atin, yung basic prospecting and inviting. Kaya pansin mo, wala kang guest. Wala kang prospect. Kaya guys, doon po, kaya ko to dinidiin to kasi ito yung pinakakailangan nating lahat. Malinaw, ito yung pinakakailangan mo. Wag na yung masyadong madaming inaaral. Basic lang. Okay ba yun? So anyway guys, ito po. Next tayo. Ayan. Don't be a hunter. Be a farmer. Yan. Diba? Ano po ang ibig sabihin ng dalawa na yan? So gaya po ng sinabi ko kanina, yung iba halos hunter. Ano bang ginagawa ng hunter? Gusto makuha agad kung ano yung inahunt niya. Halimbawa, gusto mo, nag-hunt ka ngayon ng pagkain mo. Di ba gusto mo makuha mo agad yung pagkain na gusto mo? Tama, mali. O same. Same sa mga ibang networker. Nakachat mo na ngayon, gusto recruitin na. Tama ba? So guys, walang mali dyan ha. Ganito pong technique ko guys. Gaya ng kinakwento ko sa inyo kanina na yung direct ko na dalawa last week na bago, the moment nakipag-chat ka ngayon at nagre-reply siya, parang meron na kayong conversation. Parang nakapag-build ka na ng rapport sa kanya, nakapag-build ka na ng relationship, at malalaman mo yun guys pag nagre-reply siya sa mga conversation. Kapag meron na kayong parang masarap na kwentuhan, di ba? Mapi-feel mo naman yun guys, mapi-feel mo yun pagka magaan na yung conversation nyo sa bawat isa. Pag magaan na yung conversation nyo sa bawat isa, at alam mong nakapag-build ka ng relationship, doon mo na isisingit yung approach na mamaya na isi-share ko sa inyo. Malinaw ba yon? So pakiramdaman mo, malinaw ba yon? Di ba? Kapag ka dry siya, at kapag walang conversation, huwag ka muna maging hunter. Be a farmer muna. Ano yung farmer? Pag nagtanim ka ngayon, di ba, alagaan mo muna yan. Alagaan mo, didiligan mo, araw-araw, dadamuhan mo. Di ba, araw-araw, didiligan mo hanggang lumaki. Tapos dun mo muna siya i-harvest. May mga prospect tayo na hindi agad nakukuha. Kailangan mo na mag-spend ng time. Okay? Kailangan araw-araw i-message mo muna sila. Kailangan, alam mo yon na it takes time. Parang si Coach Peter, yung direct ko dito. Di ba? Guys, nakuha ko si Coach Peter, alam nyo ba? Conversation muna. Okay, ang usapan lang namin puro mahilig kasi sa motor yan. Kaya pinag-usapan namin yung about sa motor. Hanggang nung nakapag-build na ako ng relationship sa kanya, nirecruit ko na siya. Di ba? Okay ba yon? So ngayon, eto po. No conversation, no business. It's a quantity game. 10 to 20 people or more conversation per day. Guys, tignan nyo to, gaano kalupet. Okay? 10 to 20 people or more conversation. All you need, ito lang, guys, ito na, patapos na tayo. Gusto ko, ito, idiin sa inyo tong sikreto ko na to. I-assign ko na tong follow-up. Okay. Di ba may prospect list kayo? Simula ngayong gabi,
Ang goal mo sa prospect list mo, paabutin mo ng 1,000 yan. Sige nga, i-type mo nga sa chat box 1,000. Okay, lagay mo 1,000 plus. Sige, 1,000 plus. I-chat mo sa chat box. Okay, guys, dito na tayo magtatapos. Pag ito talaga yung pinakasikreto ko, guys. Okay, 1,000 plus. 1,000 plus. Okay. Halimbawa, 1, nagsulat ka ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 to 20. Okay? 20 to, for example, 100. Guys, tingnan nyo to ha. Ito yung pinaka-pattern ha. Etong 1 to 5 na sinulat mo, eto yung nakipag-open ka ng conversation. Ibig sabihin, nakipagkaibigan ka. Isulat mo agad din sa prospect list mo. Okay? O kaya, etong araw na to, isulat ko, 6, 7, 8, 9, 10. Lahat yan, guys, isulat mo. Malinaw? Bakit? Okay. Kinabukasan, for example, Monday itong first column na to, kinabukasan Tuesday, itong 11 to 20. Eto na naman yung kukumustahin mo. 'Di ba? Again guys, ang kaibigan, ang prospecting, hindi mo dapat iparandam na nire-recruit mo. Kailangan iparandam mo muna yung concern mo, mag-build ka muna ng relationship. 'Di ba? I-chat mo, sabihin mo, Antonio, hi brother Antonio, kumusta na araw mo ngayon? Bro, kumusta yung work mo? 'Di ba? Guys, yun yung follow up. Ito yung follow up. I-follow up mo. Kumustahin mo lang. So halimbawa yung number 12, nakasulat diyan si Naynay. O sabihin mo, hello brother Naynay, bro, kumusta yung libing ng kaibigan mo? O di ba? Alam mo agad yung topic kasi yun yung napag-usapan niyo. Tama mali? O halimbawa naman, sa number 12, nakita mo si Ricardo. Tingnan mo yung conversation niyo ni Ricardo. Halimbawa, hindi siya nag-reply, nag-send lang. Di punta ka sa post niya sa timeline. Hanap ka doon na pwede mong i-connect sa kanya sa Messenger. Halimbawa, nakita mo nagpo-post siya ng positive quote. Tapos i-chat mo siya, sabihin mo, Ricardo, bro, kumusta? Bro, nakita ko yung post mo sa timeline mo, grabe, na-inspire ako. 'Di ba? Tama talaga yung sinabi mo eh. Halimbawa, sinabi niya sa quote na dapat be a positive person. Di sabihin mo, tama talaga yun eh. Dapat talaga maging positive para ma-attract mo yung success eh. 'Di ba? So yun. Iyan mo siya guys. Sabihin mo yun. Nagigets nyo? Halimbawa, number 13. Kumustahin mo ulit halimbawa, nakasulat dyan si Mark. Si Mark Ruel Martinez. 'Di ba? I-follow up mo siya. Sabihin mo, ay Mark, bro, kumusta yung traditional business mo ngayon? 'Di ba? I-follow up mo lang, guys. Ngayon, after mo diyan, pagdating mo dito sa 20, punta ka na dito sa Wednesday, sa third column. Ganon din yung gagawin mo. Makipag-chat ka diyan sa 20 to 30. Okay? Guys, tapos ito mas maganda malaman mo yung background ng sinachat mo para alam mo kung kailan sila online. Makikita mo yan sa timeline niya o kaya pagka hindi mo nalaman, tanungin mo yung pinagkakabalahan niya. Malalaman mo kung ano yung background niya. Okay? Para at least on the spot, alam mo kung kailan siya naka-online. Tsagain mo talaga guys. Tapos after mo ng 22 to 30, after ng Wednesday, pagdating mo ng Thursday, magsulat ka ulit. Okay? Mag-prospecting ka ulit guys. Magsulat ka ng 10. Halimbawa, target mo, taga Taiwan. Gusto mo mag-date ng Canada. Mag-search ka sa Facebook. Mag-connect ka sa mga Facebook page. Diba? Depende sa target mo. Halimbawa, ang target mo, Pampanga. Search mo Pampanga, tapos may makikita mo yung mga taga Pampanga, i-add mo yung mga yon, prospectin mo. 'Di ba? So paabutin mo ng 1,000 yan. Bakit guys? Tingnan mo ha. Pagdating mo ng 50
For example, ano na to, na-message mo to pagdating ng Friday. O tapos babalik ka ulit ng itong 1, itong 2, 3, 4, 5, 6 to 10. I-follow up mo ulit, kumustahin mo ulit sila. Babalik ka lang sa number 1 to 10. Habang nagsusulat ka ng 101, 102, 103, 104, hanggang 110. Prospecting ka ulit. Prospect list ka ulit, mag-add ka ng bago. Guys, again, ulitin ko, hindi ka mauubusan ng prospect. Kung ikaw, everyday, upuan mo yan, 30 minutes to 1 hour, araw-araw, imposibleng minimum 10 to 20, hindi ka makalista ng bagong prospect. O, after mo mag-add ng 10, o balikan mo to, 11, 12, 13, 14, o follow up. O, tapos after mo i-follow up yan, o, add ka ulit, 111, 112, tapos attend ka pa ng training. O, simplihan natin. Nag-add ka ng 10. Araw-araw, disiplinahin mo lang yung sarili mo. Okay? Guys, again, wag mo nang i-invite, connect ka muna. Connect, makipagkaibigan, i-times mo ng 30. O, 300, bagong prospect, bagong kaibigan. Diba? Guys, alam mo, sabi ni Robert Kiyosaki, simple math and common sense lang ang pagyaman. Uulitin ko, simple math and common sense ang pagyaman. Sabi ni Robert Kiyosaki. Guys, the more na marami kang nililista, marami kang nakakausap, mas malaki yung chance na marami kang mapapasali. O, isang buwan yan ha. O, consistent mo. I-times natin ng 6 months. 1,800. After 6 months. Tanong, 1,800 ang kaibigan mo, imposibleng 1,800 walang lalabas na 30 dyan. Imposibleng walang lalabas na 40 direct dyan. After 6 months. Tama, mali? O, after 40. Okay, actually, hindi lang 40 sa akin guys. Nung ako nag-i-start, 7 lang direct ko dito, 1 week. Sa 7 na yan. Guys, tingnan nyo ha, sa 7 na yan, kinausap ko sila. Oh, bawat isa naglista, for example ha, 7 direct, upuan mo sila. O halimbawa, nandito si sino ba to? Si Edita. Pag si Edita, direct ko, automatic, uupuan ko yan, papalista ko ng prospect yan at least 30 pataas. Dapat guys, on the spot, palistahin mo ng prospect. Malinaw ba yun? So, imagine kung 7 yan, times mo ng 30. Ilan yan? 210, bagong prospect. Hindi pa kasama yung prospect list mo. 210 ulit ang panibagong kakausapin nyo ng bago mong direct. Tapos turuan mo siya kung ng approach. Guys, nakikita nyo ba? Sa 210, pag dyan may lumusot, 10 na lang ang lumusot guys. Sa 210. Okay? 10 na lang ang lumusot. Nakakasunod ba kayo? 10 na lang ang lumusot. O, palistahin mo ulit ng prospect list yan. Take to 30. Imposibleng guys, walang malistang 30 yan. Maniwala kayo sa akin. O, panibagong 30 ulit. Panibagong 30 ulit. Bawat tao. After 1 month. Tignan mo guys, hindi 1 month. Yung nalista mo, 300 ulit. O, tanong, mauubos mo ba yung 300? Wala na, sabog na yan, sabog na yung schedule mo dyan. Yan po yung ginawa ko guys, bakit? 7 directs lang ako. Dyan pa lang, lumabas na yung maraming directs. Paano pa yung prospect mo na 100, na lista mo, 200, o umabot ka ng 1,000? Kaya ang goal mo, araw-araw, madagdagan lang yung prospect list mo, yung kaibigan mo. Araw-araw, yan yung wag mong kalimutan na assignment mo. Ang problema kasi sa iba, kung ano yung prospect list nila, 6 months ago, yun pa rin yung prospect list nila ngayong gabi na to. Tapos gusto mong kumita ng malaki, malabo. Eto malupit. Patapos na yung taon. Yung prospect list mo, baka ang nadagdag lang dyan, 10. O diba, ang lupit. Paano kaya yaman yan? Paano ka kikita ng malaki? Yung prospect list mo, last year,
100 halimbawa, tapos ngayon naging 107 lang. Di ba napaka-basic? Add ka lang ng add ng friends. Pero hindi natin magawa. Simula ngayong gabi, lagay mo na sa isip mo, lagay mo na sa sarili mo na araw-araw dapat nadadagdagan yung prospect list mo. Alam mo ba kung paano titigil yung paglista mo ng prospect? Alam mo kung saan ka mag-i-stop ng paglilista ng prospect? Pag sabog na grupo mo. Uulitin ko guys ha. Eto, 80% prospecting. 80% ha. Yung 20%, ito yung nag-attend ka ng Zoom, inaaral mo yung business, nagbabasa ka ng books, nag-e-edit ka, 20% lang yan. 80% ang prospecting pag nagsisimula kang mag-create ng team. Ang problema sa iba, nagki-create pa lang ng team, wala pang team, 20% lang yung prospecting. That's why yung nalilista ng prospect, araw-araw, wala. Nagets mo ba yung average? 80% prospecting pag ikaw gusto mong bumuo ng team. At kapag ka sobrang laki na ng team mo, guys, ang gawin mo, pag sabog na grupo mo, halimbawa meron ka ng 30, 50, 20% na lang ang prospecting mo. 80% ang duplication. Yung sinasabi ni Zig Ziglar. Anong sabi niya? Sabi niya, help your people get what they want and you get what you want. Uulitin ko. Help your people get what they want and you get what you want. Kapag may numbers ka na, that's the time na tulungan mo na yung mga taong sumali sa'yo. Ibang trabaho na yon, nasa duplication ka na. Nakita niyo yung sinabi ko kanina? Meron kang 20 directs. Kausapin mo lang yan, isa-isa. Meron nang ma-refer sa inyo 30. 30 isa guys, paniwala ka sa akin, pinaka-konti yan. Sa prospect pa lang nila, ubos-ubos na yung time mo. Araw-araw, di ba? Araw-araw may presentation ka, araw-araw may mga tinitraining ka. Wala ka ng time balikan yung prospect mo. Wala ka ng time maglista ng bagong prospect. Bakit? Kasi ubos na yung time mo, yung araw mo, yung oras mo sa mga team mo. Bakit? Andun na yung focus mo. Pero bago mangyari yon, kailangan dito ka muna sa 80% prospecting. Numbers game. Alam niyo po, nung nagkaroon ako ng 7 na direct. Guys, araw-araw, pinakamalita presentation ko. Pinakamalita, presentation ng Live Good at 3. Presentation to ng Live Good. Hindi pa kasama dyan yung 2 training ko araw-araw, bawat member. Hindi pa kasama dyan yung araw-araw kong kinakausap, pina-follow up yung downline ko. Guys, yung prospect ko, wala na, hindi ko na mabalikan. Bakit? Ubos na yung time ko sa mga members ko. Okay? So ngayon, balikan natin guys. Atong follow up. Akala ng iba, ang follow up nasa pagkatapos lang ng presentation. Akala ng iba, ang follow up, pag napresentahan ni coach, napresentahan ni mentor, kakausapin nung nag-invite, ano yung objection niya, what's stopping them para hindi mag-join sa Live Good, akala nila yun yung follow-up. No! Guys, 2 follow-up yan. At ang isang pinaka-importanting follow-up, yung pinoprospect mo pa lang. Yan! Okay ba yun? Yung iba, hindi makapag-follow up. Walang ipo-follow up. Bakit? Kasi walang nililistang prospect. Yung nakausap ngayon sa messenger, hindi ililista. That's why natabunan na. Hindi na makita kung sino yung nakachat niya 1 month ago, 1 week ago. Pero kung lahat na nakalista, alam mo kung sino ipo-follow up mo. Bakit? Bakit kailangan mo ng follow up? Ito pa. Sige nga, type mo nga sa chat box.
timing. Sige nga. Guys, paki-chat sa chat box timing. Guys, bakit kailangan mong ilista lahat ng mga nakakausap mo? Kasi hindi lahat right away mare-recruit mo. Hindi lahat right away timing na masiset mo ng schedule. Bakit? Ako nga guys, ang daming nagre-recruit sa aking network marketing. Hindi ako sumasali. Bakit? Kasi wala pa sa mind ko yung malaking responsibilities. Nung nire-recruit ako ng mga networking company before, ayaw ko pa yumaman. Hindi pa ako sawa sa pagiging mahirap. Meaning to say, mali yung timing nung nag-i-invite sa akin. Pero it doesn't mean na ayaw ko ng networking. Mali lang yung timing ko. Same, meron ka makakausap na baka kakapasok niya lang ng trabaho. Excited pa yan. Di ba? May makakausap ka na baka sinusuportahan pa ng magulang niya sa ibang bansa. May mga makakausap ka na nag-i-enjoy pa sa trabaho nila. May makakausap ka na pagka-chat mo, sakto, papasok ng trabaho. Pagtingin ng chat mo sa kanya, nag-send lang. Nag-send lang. Tapos ang gusto mo, sabihin agad-agad sa sarili mo, ay hindi interesado to. Bakit? Kasi nag-send lang. O di ba ang lupit mo manghula? Manghula ka na lang. Mali pa. Tama mali. O possible, nag-chat ka ngayon. Tapos sakto pala, namatayan. Dahil hindi mo nilista. Di ba? Paano mo malalaman? Paano mo matatimingan yung prospect mo pag pina-follow up mo? Every 3 days, every 1 week. Pag umabot ng 500 to 1,000 yung prospect mo, siguro every 1 week to 2 weeks bago mo binabalikan yung nakakausap mo. Wag araw-araw. Okay, wag araw-araw. Every 3 weeks, every 1 week, 2 weeks. Depende yan kung gaano kadami yung nilista mo. Guys, tandaan nyo to. Yung word na timing. Kaya sabi ko, ilista nyo lahat ng mga nakakausap nyo kasi hindi lahat matatimingan mo na naghahanap ng opportunity right away. Pero it doesn't mean na hindi siya gusto o ayaw niya ng opportunity ino-offer mo. Parang ano yan parang halimbawa, meron ako ditong burger. Okay, may burger akong hawak. Imagine nyo, may burger. Tapos, ikaw ngayon, kaibigan kita. Nataon, nagkita tayo ngayon. Tapos ikaw naman, nataon din, galing ka sa isang kainan na unli buffet. Ibig sabihin, yung pinanggalingan mong pagkain, lahat ng favorite foods mo, lahat ng mga gustong-gusto mong pagkain, kinain mo na doon. 'Di ba? Na-experience mo na ba yung sobrang busog mo? Yung tipong kahit anong kainin mo, gusto mo pang kumain pero ayaw mo na kasi alam mo na ilalabas lang ng bibig mo. So, yan yung nangyari ngayon. O, nakita tayo. Tapos, meron akong burger. Tapos, itong burger na to, sasabihin ko sa'yo na binili ko tong isang burger na halagang 10,000. O, di ba? Lupet, 10,000 burger lang. Tapos, i-offer ko sa'yo ngayon. Sasabihin ko na, Brother Antonio, kaibigang Delia, di ba? Sis Divina, meron akong burger ngayon kasi busog na ako Binili ko to 10,000 pero hindi ko na makain. Okay ba? Bigay ko na lang sa'yo kasi busog na ako pero gusto ko kainin mo ngayong gabi na to. Ayoko, hindi pwedeng uuwi mo. Gusto ko kainin mo right away itong 10,000 pesos na burger na hawak ko. Tanong. Again, ulitin ko sobrang busog mo, yung tipong hindi ko alam kung na-experience mo to, yung sobrang busog mo, kahit gusto mo pang kumain, na favorite food mo, ayaw mo na kainin kasi alam mong iluluha mo. Ngayon, ang tanong, yung ino-offer kong burger sa'yo, kakainin mo ba kahit halagang 10,000?
right away or hindi? Chat mo nga sa chat box. Sige. Tingnan natin yung sagot nyo. Sabi ni Coach Ney, hindi na po. Sabi ni Mark Ruel, no. Sabi ni Rebecca, no. Okay, sabi ni... Sino pa? Marie Chris, hindi na po. Okay, thank you. Yes, exactly. Ang lupit mo kung kakainin mo pa. 'Di ba? Ang lupit mo naman. Walang ganun. Guys, anong lesson? Hindi porke hindi mo kinain yung burger, okay, na ino-offer ko sa'yo, eh ayaw mo ng burger. Gustong-gusto mo ng burger. Kahit halagang 10 piso lang yan, kahit 20 pesos yan, kahit burger ng McDo, burger ng Jollibee, gustong-gusto mo yan. Nataon, mali yung timing ko. Bakit? Kasi busog na busog ka. Pero it doesn't mean na ayaw mo ng burger na ino-offer ko sa'yo. Pero kung na-timingan kita, nagutom ka, hindi ka pa nagmerienda, gusto mong kumain, naku, kahit burger na McDo siguro kakainin mo. Kahit burger, minute burger siguro, hindi mo tatanggihan yan. Anong point ko? Guys, mali kasi yung timing. Yan yung sinasabi ko na lahat ng mga makakachat mo, halos 5%, 10% lang yung matatimingan mo dyan right away na naghahanap ng opportunity. Ang problema sa iba, hindi nila nililista kasi negative ang iniisip nila. Tama? Okay, andito yung mga leader ko, si Coach Ney, si Coach Peter. Last Sunday, nag-meeting kami, nag-mentoring kami. Pinakita ko sa kanila yung bagong direct ko nga yung sa US. Guys, puro sin lang sa akin, puro sin. Yung mga chat ko pero hindi ko tinagilan. 'Di ba? Kasi naniniwala ko na baka pagod sa work, baka pagod sa ano. Ang goal ko, mag-chat sa kanya na mag-chat para naintindihan ko sa algorithm, guys. Okay? Pag chinat ko siya, magkakaroon ako ng conversation. Okay? Possible, pag siya nag-post, pag ako nag-post, makikita namin yung bawat isa, yung post namin. Nakita nila Coach Arnel, ayan, huwag mong tigilan. Nakita nila Coach Arnel, siguro mga 2 weeks. 2 weeks, guys, ha? 2 weeks bago nag-reply sa akin yung sinasabi ko sa inyong direct com na bago, na nag 1-year subscription, total stranger, na taga-Amerika. 2 weeks. Diba? Pero what if kung hindi ko nilista yon, tapos nag-send lang pala ng marami kong chat? Hindi ko na binalikan. Diba? Ang dami kong chat sa kanya. Kinukumusta ko yung araw niya. Actually guys, nung alam nyo, nung nagkaroon ng bagyo sa US, kinumusta ko siya. I hope sana nandito siya, oh, diba? Kinumusta ko, sabi ko, kumusta dyan sa US? Kasi ganon-ganon, may bagyo. I hope okay ka lang. Okay? Malinaw ba tayo doon, guys? Maglista ka ng maglista, tapos follow up lang. And, eto po, meron tayong dalawang klaseng approach. 2 kind of approach. O, di ba? Napaka-basic lang ng tinuturo ko. Tinuturo na ng apply mo to eh. Ginagawa mo na to pero hindi mo lang ginagawa consistent. O, 2 kinds of approach. Merong number 1, direct approach. Pangalawa, third person approach. Ito na guys, ito powerful. Ang effective sa akin, third person approach. Bakit? Para sa akin, ang third person approach, hindi siya yung namimilit. Okay? Ano ba yung pinagkaiba ng third person approach sa direct approach? Ang direct approach, ito yung iimbitaan mo siya personal. Okay? Halimbawa, etong si Annabelle. O, Annabelle, anyway, Annabelle, baka gusto mo gusto mo ba ng extra income? Gusto mo bang kumita ng dollars? Yan po yung direct approach. Okay? Direkta mo siyang re-recruitin o i-share yung opportunity. Ang third person approach, magtatanong ka sa kausap mo, okay? Pero, siya yung target market mo. Okay? Ang kagandahan lang sa third person approach, hindi masyadong masakit pag tinanggihan ka niya. Malalaman mo agad, halimbawa. Okay. Paano mo ipapasok yung approach, guys? Pag nakapag-build ka na ng rapport. Pag
nagkaroon na kayo ng conversation. Pag na-feel mo na nakapag-build ka na ng relationship sa kanya, okay, doon mo na ipapasok yung approach. Pero, again, ulitin ko, hanggat hindi ka nakapag-build sa kanya ng rapport, ng relationship, huwag mo i-open tong conversation na to, itong approach. Okay? At guys, ito, bago mo i-open tong approach na to, make sure alam mo yung background mo, mas maganda. Alam mo yung background ng kausap mo. Halimbawa, ito. Bakit kailangan mo malaman yung background ng kausap mo? Kasi, bawat tao, magkakaiba yung tinatawag natin na wants. Magkakaiba yung tinatawag natin na struggle. Magkakaiba yung tinatawag natin na needs. Okay? Iba ang needs ng doktor, iba ang struggle ng doktor sa normal na empleyado. Iba ang struggle, iba ang needs, ibang wants ng OFW sa engineer. Bakit kailangan mo malaman yung background? Para yung script na gagamitin mo, tamang-tama sa background niya. Malinaw ba tayo doon? O, halimbawa, OFW. OFW tong kausap mo. Okay? Nakapag-build ka na ng relationship sa kanya, ng rapport. O, hindi, gagamitin mo na, for example, yung third person approach. O, magtatanong ka sa kanya. O, halimbawa, OFW si Antonio. Okay, sabihin mo, anyway, Antonio, actually, meron ka bang kakilala? O, di ba? Meron ka bang kakilala na OFW na gusto mag-for good? Di ba? Gusto mag-for good ng Pilipinas? Gusto makaipon habang nasa ibang bansa? Baka meron ka dyan kakilala na katrabaho mo. Okay lang ba na i-refer mo sa akin? Okay, para matulungan namin sila. Yun yung script. Bakit? Kasi sa opportunity ginagawa namin, marami na kaming natulungan na OFW na kumikita na nasa ibang bansa, at the same time may OFW kaming nag-for good na sa Pilipinas. Bang! Akbang-akba yung script mo doon sa background ng kausap mo. Nalaman mo, ano ba yung struggle ng OFW? Gusto nila 80% gusto makauwi ng Pilipinas kasi gusto nila makasama yung pamilya nila. Gusto nila makaipon sila. Tama, mali? 'Di ba? Tapos ito yung wag mong kalimutan. Sayang kung yung mga nag-left dito. Starting tonight, kumuha ka ng mga resulta ng lahat. Okay? Ulitin ko, lahat ng kumita, nagkaresulta sa Live Good, kunin mo yung background nila. Tsagain mo, mag-edit ka. Halimbawa, meron ka nakitang OFW na kapag for good, for example, si Coach Rowan. Okay? Kunin mo yung picture niya, i-crop mo, lagyan mo, OFW from, for example, Abu Dhabi, tapos lagay mo, for good. Ngayon, pagka siningit mo yung third person approach, after ng script na yon, ipapasa mo yung picture ng OFW na kapag for good sa Pilipinas. Guys, grabe, powerful yan. Bakit? Kasi nakita niya may resulta eh. Tapos, mag-cut ka pa ng mga picture ng mga OFW na kumikita. Okay? Ang daming OFW na kumikita, siguro kung kukunin mo yung mga kumikita, pinaka-konti na yung 20. O lahat yun, i-crop mo. Tapos i-send mo dun sa kausap mo. Tapos dagdagan mo yung script mo after mong i-send. Yung mga nagkaroon ng resulta, sabihin mo ganito. Sino ba yung kausap ko kanina dito? Si Annabel. O si Antonio. O sabihin mo, Sir Antonio, eto po yung mga OFW, ilang OFW na natulungan ng company namin na kumita, nagkaroon ng savings. At ito yung mga OFW na nakapag-for good na ng Pilipinas. Di ba? So, yun lang, Sir Anton, kung sakali may kakilala ka, just let me know. God bless. Guys, yun yung sikreto ko. Pag sinend ko yung script, tamang-tama sa background niya, third person approach, at the same time,
magsasend ako ng picture na katunayan na yung ino-offer kong opportunity sa kanya, proven and tested na. Okay? May mga times, ito halimbawa, gaano ka-powerful yung third person approach? Una, hindi halatang binibentahan mo siya, nire-recruit mo siya. Bakit? Pag tinanggihan ka niya, like for example, sinabi niya na, Sir Nix, wala akong kakilala pasensya na, pag may kakilala ko, i-refer ko na lang. At least, hindi masyadong masakit yung rejection. Pero guys, ulitin ko, ilista mo sa prospect yan, kasi after 3 weeks, after 1 month, babalikan ka. Tapos, i-follow up mo ulit. O sabihin mo, hello Sir Anton, kumusta dyan sa Taiwan? Kumusta dyan sa Dubai? O connect ka ulit. Di ba? Tapos mag-send ka ulit ng photos. Sir Anton, ito na pala yung panibagong natulungan ng company namin na nakapag-for good na kumita. Di ba? O yun. Guys, doon lang umiikot yan. Di ba? Conversation, lista ka, conversation, ipasok mo tong third person approach, o kaya naman kung gusto mo, direct approach. Tapos, dapat akmang-akma doon sa background ng kausap mo, then mag-send ka ng photos. Okay? Yun pagkuha ng picture ng mga may sinabi si Doc. Shout out, Doc. Isa sa silver rank na under ng team natin. Yun pagkuha ng picture ng mga LG uplines na kumita na o may resulta. Okay lang ba na basta tayo kukuha? Di ba dapat ipapaalam muna sa kanila? Okay lang nalagyan ng si... Yes po, okay lang Doc, nalagyan ng si TTO. Okay? O kaya po, i-PM nyo yung mga tao na guys, na gusto nyong kunin na picture na resulta. Pero alam nyo ba, lang naman, copy-paste lang naman yan. Halimbawa, nakita nyo yung post ko, di kunin nyo, tapos i-crop nyo. Wala naman magagalit guys na ginagamit yung picture basta tama. Okay, wag lang kayong mang-scam. Okay? Tapos gamitin nyo sa tama, sa company natin, wag sa ibang kumpanya. Never po magagalit yung member ng Livegood. Diba? Kasi parang napaka-weird naman kung magagalit yung crossline natin na ginagamit yung resulta mo para mang-inspire. So for me, walang magagalit. Kahit hindi mo ipaalam, kunin mo sa Facebook nila, tapos pwede mong lagyan ng CTTO, o kaya pag nag-PM ka personal sa prospect mo, diba? O pwede mong send direct sa kanya. Hindi rin malalaman yan ng mga taong kinuha na mo ng picture. Bakit? Kasi nagsisend ka personal. Hindi naman sa posting. Diba? So, ang pinag-uusapan natin, approach personal sa messenger, hindi po malalaman kung sino yung taong kinuha na nyo ng resulta. Okay? Pero dapat gamitin po natin sa tama. Okay? So, ito na yung pinaka-last guys. Just be careful pag foreign. Shout out, Ma'am Maria Janet, ang coach natin na Platinum from US. Suggestion, just be careful pag foreign affiliates, better ask permission. Yun. Thank you, Coach Janet. Pagka foreign foreign affiliates, pwede daw kayo mag-ask ng permission. So, sorry guys, iba pala yung culture pagka sa foreign affiliates. Pero pagka Pilipinas, I think pwede naman. Okay? So, yun. Thank you, Coach Janet, sa share. So, anyway guys, tapos naman na tayo. Before we end, guys, meron akong kwento sa inyo. At after nito, siguro pwede kayong magtanong mamaya. Okay? Pwede kayong magtanong at least mga 3-5. Kung meron kayong hindi naintindihan sa paliwanag ko kasi magulo yata, no? Magulo ba, guys? Okay, so meron akong kwento, story ng isang scientist. Okay? So merong isang scientist na nag-experiment, kumuha ng aquarium, tapos naglagay po ng isang malaking isda sa aquarium. Okay? Tapos itong scientist na to guys, naglagay siya ng maliit na isda doon sa aquarium. Ngayon, nung nilagay niya yung maliit na isda sa aquarium, yung malaking isda, dali-dali niyang kinain yung maliit na isda. Okay? Talagang kinain niya guys kasi, di ba? Baka gutom siya. Tapos, sa next day, yung scientist naglagay ulit ng maliit na isda sa aquarium. So, ang ginawa ng malaking isda, kinain niya ulit yung maliit na isda.
So araw-araw ginagawa ng scientist yan. Okay? Lagay, kain, lagay, kain. One time, ang scientist, ang ginawa niya, nilagyan niya ng harang yung aquarium. Okay? Nilagay niya dito yung malaking isda, tapos sa kabila naman, doon niya nilalagay yung maliit na isda. Nung naglagay siya ng maliit na isda, ang ginawa ng malaking isda, sobrang bilis niya pinuntahan yung maliit na isda. Pero dahil may harang, guys, nauntog yung guso niya. Di ba? Nauntog, talagang nasakdan yung malaking isda. Pero ang ginawa ng malaking isda, guys, talagang paulit-ulit niyang kinakain yung maliit na isda. Pero every time na mag-attempt siyang kainin yung maliit na isda, guys, laging nauuntog at dumating sa point na namaga yung uso niya. Okay? Alam nyo, siguro ginagawa niya yon ng mga 6 months to 1 year. Alam nyo, one time ang ginawa ng scientist, tinanggal niya po yung harang. Okay? So, nung pagtanggal ng harang, alam mo ginawa ng malaking isda? Hindi na kinain yung maliit na isda. Pareho na silang nagsiswimming sa aquarium. Never na siya nag-attempt subukan na kainin yung maliit na isda. So, anong moral lesson? Yung malaking isda, sana, nung nag-try siya, sinubukan niya ng isang beses pa na kainin yung maliit na isda, sana nakain na niya. Pero dahil natakot siya, baka mauntog, mamaga yung guso, di ba? Hindi niya na ulit sinubukang kainin. Anong moral lesson? Same sa ginagawa nating business. Same sa topic natin for tonight. Okay? Ang dami mong nililista, ang dami mong ini-invite. Minsan, hindi mo na natatimingan na magjo-join sila. Hindi mo na tatimingan na interested sila. Ginagawa mo ng paulit-ulit yan. Ginagawa mo 1 buwan, 2 buwan, pero parang walang nangyayari. Okay? Darating ka sa point na manghihinay, ano ka na, parang takot ka na ulit mag-approach. Ayaw mo na ulit maglista ng bagong prospect. Okay? Lahat ng mga halos kinakausap mo, hindi nagjo-join sa'yo. Kasi nga, baka mali yung timing. O baka sila yung, baka sila yung maling tao na hinahanap mo. Sabi nga nila, di ba? Walang tamang business o opportunity sa maling tao. At sa tamang tao, guys, saan na ba to? Guys, same. 1.5 hour na pala. Guys, same sa business na ginagawa natin. Hindi mo makikita yung agila mo dito sa Live Good pag ikaw huminto ka maglista ng prospect. Hindi mo makikita yung agila mo dito sa Live Good kapag ikaw nag-stop ka mag-invite. Nag-stop ka mag-try. Bakit? Hindi mo alam yung next na ililista mo, yung next na i-follow up mo, yung next na i-invite mo kay Live Good, yun na pala yung agila mo na magpapaputok sa'yo dito sa company natin. Pero dahil nag-stop pa nga, maglista, mag-follow up, mag-invite, hindi mo ngayon nakita yung agila at right people na matagal mo nang hinahanap. Kaya ang moral lesson dito sa story na to, don't stop paglista ng prospect, pag-follow up, at pag-invite. Etong 3 na to. Okay? Guys, nakita po ba ninyo yung aking training? Napaka-basic lang actually. Walang inspiration, walang motivation. Diniin ko lang talaga yung paglilista ng prospect. Diniin ko lang talaga yung approach, yung follow-up. Bakit? Kasi yun lang naman talaga yung pinakakailangan natin eh. Di ba? Madalas sinasabi ko sa mga ina-handle ko, marami, guys, ito based na to.
Sa network marketing, marami dito hindi magagaling. Promise. Proven and tested dyan. Sa network marketing, maraming hindi magagaling sa umpisa. Pero bakit na sila nagkaroon ng resulta? Bakit pag sila napakinggan mo, parang ako, 'di ba? Parang ang gulo lang ng sinasabi ko. Hindi naman talaga ako magaling, guys. Nakita nyo ba? Hindi ako magaling. Alam ko lang yung pattern, numbers game. Marami kang makikita sa network marketing, hindi lang sa Live Good. Hindi magaling, hindi mo maintindihan yung sinasabi, pero bakit sila putok? Bakit sila mayaman? 'Di ba? Bakit? Kasi numbers game ang ginagawa nila. Consistent sila sa ginagawa nila, focus sila. Naintindihan nila yung pinaka-basic, yun lang yung sikreto. Pero bakit marami magagaling magsalita sa Live Good? Bakit marami magaling magsalita sa ibang kumpanya? Kung magsalita, parang top earner, parang alam mo yon, ang yaman-yaman. Pero kung titignan mo yung resulta, walang resulta. 'Di ba? Yung rank niya, hindi mataas. Yung kita niya, napakaliit, pero napakagaling magsalita. 'Di ba? Kasi, hindi naman talaga din basihan yung pagalingan dito. Guys, bonus ang magaling dito. Alam mo, pag ginagawa mo yung sinasabi ko, yung consistent ka araw-araw, kumakausap, nagpa-follow up, nag-i-invite, namamrospect. Guys, gagaling ka sa pinakadulo. Walang nagsimulang magaling sa business na ginagawa natin. Lahat ng mga magagaling, kaya sila gumaling kasi araw-araw, consistent sila sa ginagawa nila. Gagaling ka lang sa isang bagay pag lagi mong ginagawa. Never ka gagaling sa isang bagay pag madalang mo lang siya gawin, pag wala kang consistent. 'Di ba? Possible, ikaw ngayon nakikinig. Gusto kita kausapin. Ikaw ngayon nakikinig, possible magaling ka magsalita. Possible magaling ka mag-closing. Possible magaling ka kumausap ng tao, ng kakilala mo, hindi mo kakilala. Pero bakit wala ka pa rin nasa rank na gusto mo? Sorry Bakit wala ka pa rin rank? Yung gusto mong rank dito, hindi mo pa rin makuha. Bakit yung income na gusto mo dito, hindi mo pa rin makuha? Pero magaling ka. 'Di ba? Baka kulang ka sa prospect list, guys. Baka yung prospect mo nasa 50 lang. Tignan mo nga. Baka yung prospect list mo 100 lang. O kaya pala. Pag ikaw magaling, may skills ka, baka 300 lang prospect mo, putok ka na. Believe me. Pag ikaw magaling mag-invite, magaling mag-prospect, magaling mag-present, magaling mag-closing, magaling mag-follow up, baka 100 lang prospect mo, putok ka na. O 200 yung prospect mo. Di ba? Bakit? Kasi magaling ka ni. Pero bakit yung sinasabi ko, kahit hindi magaling sila, nagkakaresulta? Kasi guys, parang unfair naman, napaka-unfair naman na magagaling lang yung mga nagkakaroon ng resulta sa network marketing. Guys, hindi po ganun. Sa lahat ng mga bago dito na nakikinig, kung ikaw bago ka pa lang sa Live Good, hindi ka magaling, don't worry. Gawin mo lang tong sinasabi ko sa iyo, consistent, araw-araw. Araw-araw, mag-attend ka ng training, araw-araw, maglista ka ng prospect, kumausap ka, makipagkaibigan ka, mag-follow up ka. Araw-arawin mo lang. Numbers game. Believe me, 6 months from now, napakagaling mo na. Believe me, 6 months from now, dahil sobrang dami ng kinakausap mo, malalagpasan mo pa yung magaling na walang kinakausap. Diba? May nag-comment dito. Magaling pa nag-bronze, nag-silver, nag-gold, nag-platinum, boom, naging diamond. Powerful. Focus in inputs. Guys, meron akong ano sa inyo, meron akong i-share before I end. Kahapon, nag-mentoring kami ng bagong leader ko, si Coach Lisa from Canada. Alam niyo po ba, ang naka-recruit sa kanya, sa TikTok, nag-post lang siya. Pero na-timingan niya, yung leader, pero yung naka-recruit kay Coach Lisa, wala na, nag-quit na, nag-ibang company na. Na-timingan niya guys, nag-inquire, tapos si Coach Peter ang nag-asikaso, kumausap, kami yung nag-assist. Ngayon guys, palaki na yung team niya. Kasi na-timingan niya. Pero hindi yun magaling
Bakit hindi siya magaling? Kasi, palipat-lipat siya eh. Hindi niya naintindihan yung negosyo. Na-timingan lang talaga niya kasi masipag siyang mag-post. Okay, guys. Pag hindi mo ginawa itong sinabi ko sa inyo, promise, mahihirapan kayong magkaresulta. Ang sikreto lang talaga sa business natin, numbers game. Napakasimple ng basic, napakasimple, pero bakit ang hirap gawin? Kasi ang pinakamahirap talaga yung maging consistent. Magkaroon ng disiplina sa sarili natin. Yun ang pinakamahirap. Pero the moment may disiplina ka, may consistent ka, gawin mo lang tong tinuturo ko na napaka-basic. Send ka lang ng balikan mo ko. Pag umabot ng 1,000 yung prospect mo, balikan mo ko. Paabutin mo lang 1,000. Balikan mo ko, siguro, imposibleng hindi ka magkakaresulta. Okay, so anyway, tapos na ako. Gusto ko mag-entertain ng 2-3 question. Thanks, Coach, for inspiring us na going up there sa mga kagaya nyo. Inspire. Guys, pwede kayo magtanong ng 2 question o 3? Di ba? Parang parang paulit-ulit lang yung sinasabi ko, no? Sinabi ko na, sasabihin ko ulit. Kasi yun lang talaga basic eh. Hindi naman talaga yung komplikado na minsan, guys, alam nyo, pag maraming inaaral, maraming inaaral, aral, tapos wala ka naman implementation, hindi mo naman ina-apply kung anong inaaral mo, wala din eh. Kaya lang, focus lang sa basic. Guys, walang magtatanong? Okay, kung walang magtatanong, paano hindi ako mahirapan? Okay, sabi ni Felicita, paanong hindi ako mahihirapan? Hindi ako gaanong maalam sa CP. So, ano po, Ate Felicita, sabi ko nga po kanina, naintindihan po kita na hindi ka marunong mag-cellphone. Baka kasi hindi ka ganong tao. Pero ma'am, naniniwala po ako na kapag lahat ng bagay na-aaral. Di ba? Lahat ng bagay kayang matutunan basta willing po tayo. Pwede po kayong magpaturo sa coach mo, pwede ka magpaturo sa anak mo, sa family mo, kung paano mag-Facebook, paano mag-cellphone. Kung gusto po ninyong mag-grow, kung gusto po ninyong makuha yung gusto nyo dito sa Live Good, magpaturo po kayo. Kasi lahat naman po naaaral. Hindi po pwede yung sabihin natin na hindi natin alam. Okay? So, magpaturo po kayo, ma'am. Naintindihan ko po kayo kasi lahat po tayo nagsimulang walang alam. Diba? Basta willing tayo, desidido tayo, kaya po nating aralin. Iniwan na ako ng upline ko, sabi ni Ate Felicita. Ma'am, ang suggest ko po sa inyo, alamin mo yung second upline mo. Yung upline mo, kung sino yung nakapag-recruit sa kanya. At basta alamin mo lang, ma'am, tignan mo doon sa tingnan mo doon sa account mo. Makikita mo doon yung platinum upline mo at saka yung diamond upline mo. I-search mo sa Facebook tapos connect ka po sa kanya. Punta ka po sa sa account mo, makikita mo yung my enroller. Okay? So punta po kayo doon, makikita niyo po yung upline platinum and diamond mo. Connect po kayo doon. Okay? So yun po. Then you have to be willing, coachable and angry, sabi ni Coach Maria. Tama. So guys, wala na magtatanong. So shout out po Coach Janet. Guys, before I end, 2 minutes guys, 2 minutes dahil wala naman magtatanong. Bibigyan ko kayo ng challenge. Kaya 3 pa lang downline ko. Bibigyan ko kayo ng challenge. I challenge you starting tonight. Okay? Starting tonight, bigyan mo ng consistent. Sino dito? Okay, sino dito? 6 months from now, 1 year from now, gusto magkaroon ng 1,000 tao. Gusto kumita at least minimum 50,000 per month. Sige nga, i-type mo me. Sino dito? Sige, type mo me. 6 months from now, 1 year from now, gusto mo bang maging ganon? Okay, sige. Ganito I challenge you.
Kahit hindi ka i-follow up ng upline mo, kahit hindi ka niya parang i-follow up, starting tonight, i-ready mo yung prospect list mo, pahalagan mo yan, bigyan mo ng value. Okay ba yon? Kasi yun yung magpapayaman sa'yo. Starting tonight, it doesn't matter kung 1, 2, 3, 10, 20, araw-araw. Basta starting tonight, merong nadadagdag sa prospect mo. Malino ba yon? Starting tonight, ha? I challenge you, gawin mo 2, 3, o 2 na lang per day. 2 per day, ha? 6 months to 1 year to, guys. 6 months to 1 year. 2 per day. 2 times mo ng 60 days. 30 days. Meron ka 60. Prospect, 1 buwan. Times mo ng 12 months, after 1 year, meron ka 720. Kung 2 lang. Pero kung gawin mong 5, guys, gawin mong 5. Konti yung 5. Gawin mong 5. Minimum. 5 times 30. Guys, para to sa mga gusto kumita ng malaki. 6 months to 1 year from now, itong challenge ko. Kung ayaw mong gawin ito, okay lang naman. Okay? 5 sa 1 buwan, 150 1 buwan. Ang bago mong prospect. I-times mo ng 12 months. After 1 year, may prospect ka na 1,800 pesos. 1,800 after 1 year sa prospect mo. Imposibleng after 1 year, hindi ka magkaroon ng resulta sa ganyang kalaking prospect. Siguro sa 3 months ka pa lang, dahil nag-a-attend ka ng training, paano kumausap, paano, alam mo yon, paano mag-set ng schedule. After nitong training na to, mag-attend kayo ng mga training sa iba, paano kumonek, paano mag-set ng schedule, alamin nyo. Basta ang gusto kong gawin nyo, starting tonight, 5 per day. Non-stop yan, araw-araw, ha. Bigyan mo ng 30 minutes, 1 hour yung sarili mo. Malinaw? 1 hour, 30 minutes, maglista ka ng prospect. Huwag mo sabihin sa akin na wala kang malista. Huwag mo sabihin sa akin na wala kang masulat. Imposibleng hindi. Imposibleng hindi. Tamad ka lang pag hindi ka naglista. Tamad ka lang pag hindi nadagdagan yan. Pag tinanggap mo tong challenge ko, okay? Pag tinanggap mo tong challenge ko, at totoong ginawa mo, okay? At totoong ginawa mo, ha? After 6 months to 1 year, balikan mo ako. 5, minimum 5 sa isang araw. Okay? 5 isang araw. Walang ano yan, guys, ha? Walang putol. Consistent. 5 isang araw. Eto, kung gusto mo lang pumutok yung team mo, kung gusto mo mag-platinum, kung gusto mong kumita ng 7 digits ng 1 taon sa Live Good, kung gusto mo magkaroon ng resulta, gawin mo tong challenge na to. Ngayon, pag hindi mo to ginawa, sorry to say, kahit magaling ka, pag hindi mo to ginawa, mahihirapan ka magresulta. Kaya kang lagpasan ng mga member na hindi magaling na gagawin to. Kasi network marketing is all about numbers game. Okay, yan po yung pinaka-challenge ko sa mga nag-attend tonight. 5 prospect per day, consistent ng 1 taon, 1,800. After nyan, balikan mo ako, siguradong imposibleng wala kang makukuwang maraming directs. Okay ba yun? So, with that, wala naman na nagtanong. Guys, again, hindi ako magaling. Okay? Para sa akin, ang pinakamagaling si Lord. Para sa akin, ang pinakamagaling si God. Hindi ako magaling magsalita paulit-ulit, pero naniniwala ako, pag masipag ka, sipag, yun lang naman, sipag. Ito yung, wag mong tatanggalin sa isip mo, sipag. Sipagin mo araw-araw. Okay? So guys, maraming salamat sa mga nagpa-thank you. So with that, maraming salamat guys. To God be the glory. Balik ko na kay Coach Carl. Coach? Alright. Grabe talaga, oh. Ang sarap makinig. Di ba? Kahit ako, sabi ko, grabe, na-refresh ako, Coach. Thank you so much.
Di ba? Sobrang na-refresh ako doon and syempre, sigurado itong mga umaten sa Zoom natin ngayon, init na yan. Gigil na yan, coach. Kasi sa sobrang dami na natutunan nila from you. And di ba nga, sabi nga ni Coach Nix, wala namang nagsimula magaling. Basta consistent ka, dire-diretso lang. And do the basic. Tama naman eh. Di ba? Do the basic lang talaga. Walang iba, wag mo nang gawing komplikado ang mga bagay-bagay kasi nga, ang dali naman eh. Di ba? Ang dali-dali lang na gagawin natin and yun, natutunan ko doon yung algorithm. Sabi ko, di ko alam yun ah. And buti na lang, umattend ako ng Zoom na to. Kaya, di ba, napakasarap. Kasi ang dami nating natutunan na hindi natin alam and paulit-ulit lang tayo mag-attend ng mga gantong Zoom training kasi nga, iba't ibang mga ideas, iba't ibang mga knowledge, wisdom, skills na manggagaling sa mga speakers natin, eh, pag na-adapt natin niya, kung ano yung resulta na gawa nila, ganun din ang mangyayari sa atin. So, with that, di ba, do the basic consistently and for sure, dito sa Team Achievers Worldwide, naniniwala ako lahat tayo magda-diamond na pag ginawa natin tong training na itinuro ni Coach Nicolene Perez. Alright, so yun lang. And tomorrow, announcement, meron ulit tayong training. Yun, yan na, to be announced na lang ulit o sa mga chat rooms natin, sa mga groups natin, yung link at saka yung details ng speakers natin. And maraming salamat sa mga nag-attend, kay Coach Nicolene Perez. Maraming salamat and congratulations sa ating lahat na mga naka-tune in dito sa Zoom at saka sa Facebook Live. May Facebook Live tayo. Maraming salamat and see you tomorrow. To God be the glory. All right. Thank you so much.